Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Kumpirmado. Pero bago ang lahat, mga minamahal kong mga kababayan, syempre, binabati muna po natin ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasubaybay, tumututok po dito sa ating programa, maging yung ating mga taga-subaybay ho ng mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa araw na ito at sa mga susunod pa at sa darating pa na mga taon na may lagi namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Kumpirmado. Okay, sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin kung ano ba ang dahilan kung bakit pinalitan ni Chis Escudero o napalitan ni Chis Escudero itong si Zubiri. Kasi marami nagtatanong, marami nagtataka bakit bigla na lang. Bakit bigla na lang at ano ang ano yung pinakapuno at ano yung pinakadahilan. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para maintindihan ho ninyo, gusto ko pong panoorin natin yung video ho na kung saan dito po matutuklasan natin, talagang malalaman natin na ito pala yung pinakadahilan kung bakit bigla na lamang pinatalsik sa kanyang posisyon itong si Zubiri, na kung saan ipinalit itong si Chis Escudero. Ngayon, para maintindihan natin, sumandali ho at panoorin natin. Ito, panoorin nyo po ito, maikli lang naman. Nagulat po ako dito po sa video na to. Lumilitaw na ang dahilan pala ng pagpapatalsik kay Mig Zubiri ay ito. Hindi yung Pidea Leaks. Hindi yung Chacha. Hindi. Ano po ang dahilan? Ano po yung dahilan ng pagpapatalsik sa kanya? Nung napanood ko to, nagitla ako share ko na rin po sa inyo, mga kababayan. Concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President, is he really required to be physically present? There will be good days, I assume, and there will be bad days. On good days, I'm sure he will attend. On bad days that he really cannot, all he has to do is to inform us without need of questioning his or any one of our members' motive or intent in not being able to attend. Yes. Mr. President, I joined the sentiments of our dear colleague, the gentleman from Sorsogon, 2 weeks ago. In the opening of our session, Mr. President, this representation made that motion, Mr. President, that while our good colleague, the gentleman from Cavite, underwent surgery, and it's not a simple surgery, Achilles heel is a major injury. And we made mention that Senator Revilla can participate online while he regains his mobility. Oh, you're not bedridden. Are you in coma? Are you in coma? Are you in coma? Hindi ganun. Bastusan na tayo dito Don't do that to yourself. We're rules-based. Narinig niyo po ba yun, mga kababayan? So, perspective lang para magkaintindihan tayo. Meron pala
na request itong si Bong Revilla na maka-attend pa rin ng session, hindi naman ng online kapag ka masakit yung kanyang ino-opera. Parang ino-opera to sa kanyang Achilles tendon yata ang tawag, ano? Napakasakit pala nun. Ngayon, may mga sumusuporta kay Senator Bong Revilla na payagan siya na wag maka-attend pag masama ang panahon. Sabi nga ni Chis Escudero, at pagka maganda naman ng sitwasyon, pwede naman siyang pumasok. Ang tindi nung nilapitan pa pala siya ni Senator Mig Zubiri. Ano? And dito po, nagulat po ako dito Narapansin niyo po ba yun? Dali lang po. Are you in coma? Are you in coma? Are you in coma? Hindi ganun. Bastusan na tayo dito Sabi niya, are you in coma? Bedridden ka ba? Parang ganun, ano? Are you in coma? Bedridden ka ba? Kaya yung sagot ni Bong Revilla, iba Papanoorin natin sagot ni Bong Revilla. Hindi ganun. Bastusan na tayo dito Don't do that to your senators. We're rules-based. Ayan, narinig niyo po ba yun, mga kababayan? Wag na, pare. Bastusan na tayo dito sabi ni Senator President, ni Senate President Mig Zubiri, don't do that to yourself. Rules-based tayo dito. Meron palang ganitong pangyayari, May ganyang pangyayari pala sa Senado. Grabe. Anyway, yan po yung mga hindi natin nalalaman Akala natin okay na yung speech ni Senator Mig Zubiri na may na meron daw powers that be na hindi niya sinunod ang instruction. Nung tinatanong naman siya, ayaw niya naman pangalanan, ayaw naman niya sabihing specific. Nung pala may ganitong pangyayari, mga kababayan. Katindi, Woo! Grabe. Ayun, mga minamahal ko mga kababayan. Nakita nyo naman. Yun pala yung pinakadahilan kung bakit pinalitan itong si Zubiri nitong ni Chis Escudero. Nagsimula pala yan, ang naging punot dulo pala niyan dahil sa etong si Bong Revilla ay para bagang sinermonan nitong ni Mig Zubiri dahil nga ayon sa ating nakalap na impormasyon na ito palang si Bong Revilla ay para bagang relax lang sa kanyang trabaho. Relax lang sa kanyang trabaho bilang senator. Mas busy siya sa paggawa ng pelikula. O teleserye. Mas mas aktibo siya. Imbes na maging aktibo siya bilang senator ng ating bansa na pinasisweldo ng libo-libo o milyong-milyong mga kababayan natin o mga Pilipino sa bansang ito, mas busy po siya sa paggawa ng teleserye. Na kung saan ginagamit ho ng mga politikong artista. Alam niyo po, ito po yung para malaman ninyo ang estilo po ng mga artistang yan na politiko para po kasi 'di ba pagka tatakbo ka excuse me po. Pag tatakbo ka bilang senador, kailangan magpakilala ka sa mga tao sa pamamagitan ng paglalagay ng mga poster sa mga kalsada. Para makilala ka. Pagpapalagay ng mga malalaking tarpaulin. Dahil siya ay artista at alam niya mas may hatak yung teleserye, lalo na kung siya yung bida doon, lalo na kung yung kanyang rules doon ay mabuting tao, tapat, lahat-lahat nandun na, lahat ng kabutihan na pwedeng makita sa isang tao. So, ginagamit po yan na kaparaanan ng mga artistang katulad nito ni Bong Revilla. Ginagamit po nila yan para po magpaalala sa mga tao na yes, ito ako, si Bong Revilla ako. Tatakbuli ako ng pagkasenator
Parang ganun yung dating eh. Sa mga hindi nakakalam, pero sabi ko nga, yan po yung kanilang estilo. Tingnan nyo si Bongo. Ha? Tingnan nyo si Bongo. Ito hindi artista. Iba naman yung kanyang kaparaanan. Ito yung kanyang kaparaanan. Kunyari, maglalagay ng isang poster na napakalaking tarpaulin. Ang ilalagay doon, ingat po kayo sa biyahe. Pero doon sa gilid ng nakasulat na yon, ang nakalagay doon yung picture ni Bongo. Ha? Estilo po niya yon para, siyempre malapit ng eleksyon eh. Sa Mindoro, anak ni Binay yata yung nandoon. Malaking poster, ganun din, ingat po kayo sa biyahe. Ganun din yung ganun din yung nakasulat. Ngayon, dito kay Bong Revilla, ang nangyari pala nito, mga minamahal kong mga kababayan, sinita siya ni Migs Subiri. Sabi ni Migs Subiri, sa kanilang usapan, teka pare, pag dito sa Senado, hindi ka aaten, pwede online lang. Nasa online ka lang kasi ang sinasabi mo meron kang sakit, etc. etc. Pero sa teleserye mo, sa ginagawa mo mga shooting ninyo, wala kang sakit. Wala kang sakit. So, dito po nag-react ngayon si Mig Subiri. Teka pare, pareho tayong senator. Pero pareho tayong senador. Magtrabaho ka ng sayo. Magtrabaho ka katulad ng pagtatrabaho namin. Hindi yung pa-special ka. Malakas ka. Matibay ang tuhod mo sa shooting mo, nakakatalon ka, nakakaikot ka, nakikipagsuntukan ka dun sa shooting, tapos dito gagampanan mo lang, uupo ka lang dyan sa upuan ng mga senador na kung saan may tungkulin na dapat gampanan sa ating bayan, hindi mo magawa. Wala ka naman sa abroad, nasa Pilipinas ka lang naman. So doon po nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap na kung titignan mo doon sa video na napanood natin, para bagang lumalabas na salbahe itong si Migs Subiri. Pero hindi po. Yun lang po yung nakita natin. Pero ayon po sa ating pag-iimbestiga, nakapagsalita ng ganon itong si Migs Subiri, dahil nga nakikita niya yung katamaran, yung pagiging irresponsable nito ni Bong Revilla. Ay ngayon, dahil sinisita ni Mig Subiri, etong si Bong Revilla, ang ginawa ni Bong Revilla, kinausap niya ngayon yung mga tokmol, yung mga gago, yung mga siraulo, yung mga demonyong katulad ni Bongo, ni Robin Padilla, ni Bato. Ano ginawa nila? Nag-usap-usap sila at majority sa kanila na ang ipalit itong si Chis Escudero, na ikinatuwa naman ngayon ni Chis Escudero. Kinatuwa niya kasi siya na ang gustong gawing Senate President ng ng mga Chulukoy. So ito pong nangyari, di ba? So sabi ko nga, kapag wala yung pinagkaiba kapag ang isang hepe ng pulisya ay maganda magpatupad ng kanyang maganda magpalakad tapat sa kanyang serbisyo, katulad nung nangyari doon sa CIDJ, doon sa na kung saan pinasok nila yung Pogo, na kung saan involved dito, na kung saan protector dito, kasabwat dito itong si Alice Go. Imbes na parangalan, tinanggal sa posisyon, tinanggal sa pwesto, sinibak sa pwesto, inilipat. Wala po yung pinagkaiba sa nangyari ho ngayon kay Mig Subiri, na kung saan imbes na pasalamatan ng mga kapwa niya senador itong si Mig Subiri dahil hindi niya kinukonsinti ang mga katulad ni Bong Revilla na nagpapalaki lang ng titi, nagpapalaki lang ng itlog, nagpapapogi lang sa kanyang teleserye, yan nga sinasabi natin kapag nakapasok sa loob ng Senado yung mga katulad ni Bong Revilla, Bato, ni Bongo na mga demonyo, hindi ang kakampi sa mabuti. Ang kakampihan niyan yung mga siraulo, gago na katulad nito ni Bong Revilla na dati nang may kasong plunder, na kung saan magnanakaw. Tinatabunan niya yung kanyang pagiging magnanakaw sa kanyang pagiging sikat bilang aktor o artista. Dapat nga pasalamatan nila si Migs. Etong malupit,
Paiyak-iyak pa itong si Bato de la Rosa noong nagsasalita si Migs Zubiri. Kunyari, ina-appreciate ni Chis Escudero yung kanyang mga nagawang kabutihan, yung kanyang mga accomplishment. Kung talagang inaano nyo siya, ina-appreciate nyo yung kanyang mga nagawang kabutihan, bakit kayo gumawa ng isang paraan para mapatalsik siya gayong siya ay nagiging tapat sa kanyang tungkulin? Siguro, nakapagsabuatan dito si Bato, nirarason na lang niya na majority kasi, kaya sumama na lang siya. Hindi po yan, rason pambata ho yun, rason ng batang kalbo yun. Sabihin mo, ginusto niya rin na matanggal si Migs Zubiri sa posisyon bilang Senate President dahil tinamaan siya doon sa sinabi ni Migs Zubiri na kung kayo ay magdadala dito na sinasabi ninyong mga saksi katulad ni Morales, dapat yung makatotohanan, dapat yung may magandang mayroon siya magandang record, mayroon siya magandang pagkatao. At dapat lahat ng sasabihin lamang doon totoo at dapat walang pinapanigan. Doon po sa sinabi ni Migs Zubiri, doon po nagalit itong si Bato de la Rosa ng palihim sa kanya. Kaya nakipagkaisa siya na kung saan ipalit itong si Chis Escudero na ayon pa sa ating pagkakaalam, maaring bumalingbing ito. At ito na nga, di ba? At ito na nga, nung ipinalit si Chis Escudero, nung ini-interview siya, ano yung kanyang sinabi? Panoorin natin. Nung tinatanong siya tungkol sa pagkatao ni Alice Go. Sige nga, pakinggan natin. So yun, nakita nyo? Diba? Biglang nag-iba yung tono ni Chis Escudero. Samantalang, nung hindi pa siya ang Senate President, nung hindi pa siya ang Senate President, ang galing niya. Talagang pabor siya sa gobyerno, pabor siya sa ginagawa ng ating ginagalang na Senador Riz Ontiveros. Pero ngayon, tingnan nyo yung kanyang tono. Tingnan nyo yung kanyang tono na para bagang nasobrahan yung kanyang pagiging neutral. Na parang gusto niya nang palabasin. O sige, gawin na lang natin Pilipino si Alice Go, basta manatili lang akong president ako'y manatiling Senate President. Nakita ninyo? Mga minamahal ko mga kababayan, biglang nagbago ng tono. Kumbaga sa nota, imbes na nasa duka, nako, bigla kang imbes na sa duka, naging me. Mga kababayan, ito rin sinasabi natin, na pagdating sa politika, pautakan yan, traidura ng labanan dyan, gapangan ng ang style dyan, tirahan ng patalikod, ang style dyan, ang estilo dyan. Diba? Kaya sabi ko nga, nakakaawa talaga kung mas marami yung mga politikong nakaupo na puro kasamaan lang ang kagustuhan, hindi panig sa kabutihan. Diba? Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo na kung anong estilo ni Bong Revilla. Tingnan nyo alam nyo na. Iboboto nyo pa ba yung katulad yan? Na ginagamit na lang yung kanyang pagiging artista para manatili sa kanyang posisyon bilang senador? Gayong tamad, inutil, mas masipag siya sa paggawa ng teleserye kaysa sa kanyang gampanin bilang isang senador? Dapat nyo pa bang iboto yan? Masisilaw pa ba kayo sa pagiging papogi niya, artistang yan? Yumayaman siya, pero tayo mga Pilipino naghihirap. Yung binibigay natin sa kanila na 3 billion every year, napupunta lang sa bulsa nila, sa pagpapakyut nila, samantalang tayo mga Pilipino, hirap na hirap sa buhay. Kaya nga, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na wag nyo nang boboto pa si Bong Revilla. Kasi, pagdating sa trabaho, may karamdaman. Pero pagdating sa shooting, ang lakas ng katawan. Mga minamahal ko mga kababayan, mas may time pa siyang gumawa ng teleserye kesa gampanan ang kanyang tungkulin bilang senador ng ating bansa. Kaya nga, isa lang ang masasabi ko sa iyo, Bong Revilla. Alam ko ginagamit mo yung pagiging artista mo, nagagamit mo yung pera mo, pero isa lang sasabihin ko sa iyo, hindi ka kailanman magwawagi. At magkakaroon ng katapusan ang lahat ng iyong mga kadramahan, ang lahat ng iyong mga kasinungalingan, ang lahat ng ginagawa mong yan.
Kaya mga kababayan ko, ako po'y nananawagan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo. Dapat to, mahal na Pangulo, turuan ng leksyon yung mga katulad nitong ni Bong Revilla. Kapag tamad sa kanyang tungkulin, dapat gumawa kayo ng isang resolusyon, na gumawa kayo ng isang batas na sasang-ayunan ng mga senador, ng mga congressman, na kapag ang gawain ng mga senador mas masipag pa sila sa paggawa ng mga teleserye kaysa sa mga gampanin nila, tanggalin na. Para tayo nagpapasweldo ng isang taong walang alam. Para tayo nagpapasweldo ng isang tao na ang hinahangad lamang magpayaman. Kaya mga kababayan ko, magkaisa ho tayo. Pakishare na lang ho itong video ito nang sa ganon, malaman po ng taong bayan na dapat meron tayong isang senador na hindi na dapat popuin pa sapagkat siya ay pulpol, sapagkat siya ay tamad sa kanyang tungkulin bilang senador ng ating bansa. Muli, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.